May isang jeepney driver sa Quezon Province na kilala sa pagiging tahimik at seryoso sa trabaho. Araw-araw, pareho lang ang ruta niya, bayan hanggang liblib na barangay sa bundok. Huling biyahe niya lagi alas 10 ng gabi. Isang gabi, habang pauwi na siya sa terminal, may pumara sa madilim na bahagi ng kalsada. Isang babaeng nakaputi, mahaba ang buhok, nakayuko. Hindi na bago sa kanya ang may nagpapara sa gitna ng daan, kaya pinasakay niya ito. Tahimik lang ang babae. Umupo sa pinakadulong bahagi ng jeep. Walang imik. Walang galaw. Ilang minuto ang lumipas, napansin ng driver sa side mirror na hindi gumagalaw ang buhok ng babae kahit malakas ang hangin. Parang hindi ito tinatamaan ng hangin. "Miss, saan po kayo bababa?" tanong niya. Walang sagot. Pagtingin niyang muli sa salamin, nakatingin na ang babae diretso sa kanya. Pero sa salamin lang. Paglingon niya sa likod para tingnan ng personal, nakayuko pa rin ito. Kinabahan na siya pero nagpatuloy sa pagmamaneho. Pagdating sa tulay na malapit sa lumang ospital, biglang namatay ang makina. Lahat ng ilaw sa jeep kumurap. Pagtingin niya ulit sa salamin, wala na ang babae sa upuan. Pero may naramdaman siyang malamig na hininga sa tabi ng tenga niya. May mahinang boses na bumulong. "Dito ako nahulog." Biglang bumukas mag-isa ang pinto ng jeep. Sa takot, tumakbo siya palabas at hindi na lumingon. Kinabukasan, ikinuwento niya ito sa matatandang driver sa terminal. Nanahimik ang lahat. Dahil maraming taon na raw ang nakalipas, may babaeng tumalon sa tulay na iyon matapos mabigo sa pag-ibig. Madalas daw itong nagpapara sa huling biyahe. At ang sabi ng matatanda, hindi raw lahat ng pasahero buhay. Hindi na siya bumalik sa pagmamaneho ng gabi pagkatapos noon. Pero hindi doon natapos ang nangyari. Ilang araw ang lumipas, nagsimula siyang managinip. Parehong eksena gabi-gabi. Nasa loob siya ng jeep, umaandar sa madilim na kalsada. Walang ibang sasakyan. Walang ilaw sa paligid. Tapos may pumapara. Kahit anong gawin niya sa panaginip, hindi niya mapigilang huminto. At sa tuwing sasakay ang babae, hindi na ito sa likod umuupo. Sa tabi na niya. Isang gabi, nagising siya ng alas 3 ng madaling araw. Pawis na pawis. Uhaw na uhaw. Pagtingin niya sa bintana ng kwarto niya, may aninong nakatayo sa labas ng gate. Mahaba ang buhok. Hindi gumagalaw. Inisip niyang baka guni-guni lang dahil sa takot. Pero kinabukasan, paglabas niya ng bahay, may basang bakas ng paa sa semento. Mula sa gate papunta sa pintuan nila. Walang bakas palabas. Natakot na ang pamilya niya. Pinakiusapan siyang magpa-bless ng jeep at bahay. Nagpunta sila sa simbahan. Habang binabasbasan ang jeep, biglang umandar ang busina ng tuloy-tuloy kahit walang susi ang makina. Napatingin ang pari sa kanya. "May sumama sa'yo," mahina nitong sabi. Simula noon, hindi na siya nagda-drive ng huling biyahe. Pero may mga driver pa ring nagsasabing may babaeng nagpapara sa tulay pag alas 10 ng gabi. At minsan may nakakarinig ng busina ng jeep sa gitna ng madaling araw. Kahit wala namang dumadaan. At ang mas nakakatakot, may ilang pasaherong nagkukwento na kapag sumakay ka sa huling biyahe, minsan daw may isang upuan na malamig. At hindi mo alam kung sino ang nakaupo roon.